Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Ako po si Ate Mel and sa lahat po ng mga nandirito po ngayon, welcome po sa channel po natin. No? Ako po si Melissa and sa lahat po ng mga nandirito po ngayon, welcome po. And kung baguhan ka man po, no, dito po pinag-aralan po natin ang iba't ibang klase po ng spiritual. And sa ngayon po, nandito na po tayo balik po tayo ulit doon sa energy po ng mga birthdays, no? And nasa 6 na po tayo. So total po ng 6 like 15 and 24 and 6, no? And remind ko lang po sa inyo guys na ito pong tinatalakay po natin dito is papyaw lang. And in fact, birthday lang po to. So ibig sabihin po niyan, kung talagang gusto po niyo talagang malaman kung ano po yung overall energy ninyo, pagtingnan po ninyo kung ano po yung zodiac sign nyo. Kung halimbawa nga po ikay Aries, kung ikay Taurus, ikay Virgo, so magbabago po ang energy po nito. And then idagdag mo po yung taon. And then since na birthday lang po ito, so masasabi po natin papyaw lang po talaga. And kahit po sabihin po natin na alam mo yung zodiac mo, alam mo yung yung tinatawag po natin na birthday, tapos yung taon mo, kahit pag sumadahin mo pa po yan, magkakaroon ka pa rin po ng idea about who you are, but it's not actually is, no? So, ang ibig kong sabihin yan is like, ang soul po natin talaga is, matagal na po yan nag-i-evolve, no? Hindi po lahat nag-i-evolve, pero kahit pa paano po, may mga tao po talagang tinatawag po nating advance, no? And sa mga tao na nagsisik or naghahanap po talaga kung sino sila, kung ano sila, and kung minsan po kasi, ang gusto lang po nilang pakinggan is yung good side. No, maganda kasi kung kahit papaano po, maintindihan talaga po ninyo ang pagkatao nyo. Kasi sabi ko nga, wala pong good, wala pong bad po sa energy po natin. I mean, kung kailan ka po siya isinilang. Lahat po yan, meron po siyang tendency po na magiging masama or magiging negative or meron po siyang tendency po na magiging positive. Pero kung i-combine mo talaga po sila lahat, so makikita mo po kung saan po nahahatak ang energy mo along the way. Kasi sabi ko nga sa inyo, etong 15, yung birthday mo, kung kailan ka isinilang, who you are, what you are, and then hindi ka pa niyan lumaki. So magkakaroon po siya ng pagbabago po along the way kasi nga po lalaki ka, tinuturuan ka, so nandyan po yung mga magulang mo, nandyan yung mga siblings mo, nandyan na po yung tinatawag po natin na kapatid, no, and then mga teachers, so saan ka nag-aaral, so and then yung environment mo. So masasabi mo talaga dyan na pwede pong kahit sinabi kong ganito ka ganyan, magbabago po siya. Depende po kung paano ka po lumaki. Eyo po? Then, kaya po talaga makikita ninyo, no ma'am, hindi po siya talagang ganun. So, ang sa akin kasi, ang binabasa ko sa inyo is yung nature po ng pagkatao ninyo upon birth. Hindi po yung habang lumalaki ka na. Kasi kailangan po nating balikan kung sino ka, kung ano ka, para kahit papano po, sabagang i-erase mo yung kung anong nalalaman mo. I-erase po natin, kahit hindi po natin i-erase, pero i-set aside mo muna kung anong nalalaman mo. And then you start from here. Kasi eto ka. No? And sa mga tao naman po na talaga pong yes, naiintindihan nila, well, thank you very much po, no. Ang mga tao naman po na hindi po nila nakukuha 'yun kasi nga po talaga pong malawak po, ma'am, no, sorry po, no. Talaga pong ang pagkatao po natin malalim. Kahit ako at saka sabihin ko sa inyo, wala pa po talagang tao na nakakaarok po ng ating pagkatao maliban na lang po kung ikaw. No? Kahit nga ikaw din po, mayroon po talagang blockage yan kasi ang ginawa po nila, pagsilang mo dito sa mundo, actually, in-erase po nila lahat ng memory mo. Kaya nga po baga wala kang maalala. No? Kaya di mo alam kung sino ka, kung ano ka, and you just go to the flow. So may mga tao na sumusunod lang sila kung anong sasabihin po ng mga authority, anong sabihin ng magulang, mayroon pong mga na mas nakikinig sila sa barkada o nakikinig lang sila kung ano po ang gusto nilang marinig. No? And then so sa atin talaga along the way po we evolve, we change, we evolve. So ang sa akin, ang sinishare ko po sa inyo is something pong potent po na nasa sa inyo, which is sabihin ko sa inyo tulog. Alright? Now, sa ngayon, pag-usapan natin kung ano po yung 6. So, kung ibase mo itong 6, nasa, di ba, ang 1 hanggang 9, so nasa pang ano na po to, pangatlo, 6, 7,
6, 7, 8, 9. So, from, actually, parang sabihin po natin in the middle, kapag alisin mo po yung 0, pero wala naman pong 0, no? Now, pagdating din naman po doon, so, ang sa akin lang, so, binabase ko siya sa energy kung kailan ka po sinilang, sabihin po natin 6 ka, ikaw po yung tao po, actually, na nanalo na po. Yung ibig sabihin po ba, yung energy mo is like, you are very positive, kahit po nasa tubig ka, kahit ano pong emotion po na meron ka, still nakaatang ka pa po. Like say, parang triumphant ka po na kaya mong dalhin yung emotion mo, yung feelings mo. Pero yung mga 6 talaga ng mga tao, sila po yung mga tao na gusto sa bahay. Ibig sabihin yung parang, kahit sabihin po natin na lalaki ka, pero ipinanak kang 6, meron pong tendency na you are feminine, parang babae po ang kilos mo, mahilig ka po sa bahay, mahilig ka po sa halaman, mahilig ka ng mga gamit, no? Hindi po ikaw yung talagang, ganito. So, baga sa akin, ikaw yung tao na, yung arrange po, lalo na po pagdating sa kusina. So, ito yung mga tao po na mahilig magluto, mahilig yung mga gamit sa bahay, ganito nga, ganyan. Sila po to. And then, sila din po yung tao na masyado po silang possessive, lalo na pagdating sa pamilya. Yung bagang, magtitiwala siya. Halimbawa, no, pagdating sa relationship, magtitiwala siya sa'yo. Okay, pero pag once magtitiwala ka sa kanya, pero once po na na-break po yan, kahit kailan, hindi mo na maibabalik yung tiwala mo. Kasi ikaw yung tao na once na na-betray, talaga pong parang napakahirap magpatawad or makalimot. Ito lang po yung ano po ng mga 6, no? Kasi po, like I said, no, may mga nakaraan po sila, may mga, sabihin po natin in a previous relationship or previous life po, talaga pong nanggaling na po sila doon, nanalo na po sila. No? So, they know their rights, they know their boundaries, no? Alam nila kung hanggang saan sila, alam din nila kung paano po dadalhin ang sarili mo. Now, pagdating po sa sinatawag po natin na the tree of life, sinabi kong meron tayong chokma, meron tayong bina, meron tayong Jupiter, o sabihin po natin na hanggang 6, nasa gitna po ikaw. Actually, from the logos, which is 1, sumunod po yung 6, no? Anyway, sa susunod po, ipapaliwanag ko po yun sa inyo, no? Para maintindihan po talaga ninyo kung ano po ang ibig sabihin ng bawat numero. And dito po, no, pagdating naman po dito sa 15, now, etong 15 kasi, like I said, no, ang 15, 1 plus 5 is actually 6. Pero, ang combination po, kung ang gagamitin mo yung left side mo, which is left brain, pwede mong gamitin yung lahat po ng idea mo. Kaso lang po, ang sumunod dun is 5. So, pwede pong sabihin po natin na, minsan, ang lahat po ng mga idea mo is like nawawala siya ng, like, bigla na lang po siyang nawawala sa'yo. Okay? Now, ipapaliwanag ko siya in a way na mas understanding po. So, kung ikaw sa lahat po, no, ito po, hindi ako masyadong sa 6, kasi ang 6 kasi is fixed. Pero ang 15 is not, no. Now, ang 15, yung mga tao na isinilang, kahit na anong zodiac ka pa po, kayo po kasi yung tao po na, yung sabihin po natin na, gusto talagang magbago ang buhay. Then, gagawa ka po ng paraan, gagawa ka po ng mga paraan, and then after that, kahit anong mangyari pa sa inyo, then bumabalik pa rin kayo sa dati. I think natatopic ko na po to last time, yung mga 15, nandoon po siya sa may in the middle, no. So, let's say for example, no, sabihin po natin, kasi ang 15 po talaga, nung isinilang ka po or time po na ipinagbubuntis ka, masyado pong stress ang nanay mo. And then, ang lalabas po talaga niyan, 15, ang kapanganakan mo. So, ikaw din po, kung ano man po ang naranasan mo ng nanay mo at that time, and then, pagluwal niya dito sa iyo, actually, 9 na buwan ka lang po niyan dinadala. Pero ang laki po ng impact nun sa isipan mo. Kasi kung anong iniisip ng nanay, naiisip po ng anak. Nararamdaman mo yun. Nararamdaman mo yung pressure, nararamdaman mo yung So, nandun ka po talaga sa kung saan, ikaw po yung nasa break kung saan, mas priority mo kung anong gusto mo. Kahit ano pang mangyari, talapong gagapang ka po sa hirap. And makikita ninyo guys, yung mga 15 po, sila po ang mas nagtatagumpay.
No, kahit saan po sila makakarating, meron sila kasing believe o paniniwala sa sarili na kailangan ko to, gusto ko to, gagawin ko to. And then kahit ano pong ano nila, kahit ano pong hirap ang dinanas nila, babangon yan at gagawat ulit, babangon at babangon hanggang sa makukuha nila yung gusto mo. Alam ko naman na along the way po, kahit po sabihin po natin na nahihirapan ka, pero pilit pa rin po ikaw nangangarap. Ito po yung 15. Now, ang gagawin mo kasi dito, kasi ang 5 po talaga is about chaos. So, kung minsan po, yung mga idea mo, yung uno, yung gusto mong gagawin po talaga, 1 is logos, yung idea mo. Minsan po talaga is like nawawala siya. No, like 5 po bigla pong nagbago isip, no, but hindi yung mind mo kasi alam mo kasi kung anong gusto mo. Kaso lang po, nagkakaroon lang po ng problema na ang lahat po ng mga naranasan mo is parang magulo. Magulo talaga, tas ayaw mo talagang, parang hindi ka ba tinitigilan po ng mga pagsubok. Yun ang mas good term nun. Pero kung babalik ka po kasi dito, kaya 6. So, alam mo na kung ano ka, kung sino ka. This is very strong actually energy. But then pagdating po dito, nagiging chaos po siya pagdating sa 15. No? And why? Dahil nga po sinasawag ko na ang 1 kasi at saka 5 is combination po siya ng 6. Pero ang 5 talaga po is about change, about chaos. Ang alam ko talaga sa inyo guys, yung parang alam mo yung maraming pagsubok sa iyo outside your force na wala ka talagang magagawa. And wala kang magagawa kundi bumangon ulit. Yung parang, imagine niyo guys na ikaw gumagawa ka ng castle na gawa po ng buhangin. And then, ikaw po talaga po nakafocus ka. Siguro dahil po sa gumagawa ka lang, and then hindi mo siya iniisip kung ano to, di ka ba nagkakaroon po ng idea po ng female, wala pong 2. Wala po ikaw imagination, basta gawa ka lang po ng gawa, ganito lang ganyan. So kung minsan po talaga po ang outside forces, hampasin lang po yung buhangin, yung castle na ginawa mo. But hindi ka po nag-iisip na dapat po malayo sa tubig, but gumagawa ka po ng castle, gawa po ng buhangin. So actually ang buhangin is not stable. So you see, ito po yung parang force po na kung saan talaga pong wala kang magagawa, and then itumba po yan ng hangin, itumba po yan ng tubig, itumba po yan ng alon. So, ang sa akin po is like, I know po malalim po ang aking sinasabi, pero actually at the time po kasi na pinagbubuntis ka, bukod lang doon sa 6 ha, iba po ang energy po ng 6. Yung mga tao talaga na isinilang sa 15 is like when actually grabe po yung ano mo, yung grabe po yung problema ng nanay mo. Tapos wala kang magagawa, no? Kasi alam mo, kahit po nasa tiyan ka pa lang ng nanay mo, ramdam mo lahat ang mga pighati niya, ramdam mo lahat yung mga sitwasyon niya. And then hindi mo siya magagawa, wala kang magagawa kasi sabi ko nga sa iyo is nasa tiyan ka pa lang. Wala kang magagawa, wala kang maitulong sa nanay mo kundi i-experience mo yung paghihirap po niya. So, ito yung tinatawag ko na napakalakas po ng impact kung ipinagbubuntis mo ang isang anak mo o nagbubuntis ka po na talaga pong grabe po ang stress mo, grabe po yung ano mo. Kasi ang lakas ng impact dun sa bata. Sigurado ako yung manganganak ka pong 15. And then, maranasan po ng anak mo ang lahat po ng dadaranasin mo. No? So, malalim po siya guys, pero that's how I explain, that's how I feel, that's how pero tanungin po ninyo ang lahat pong mga nasa 15. Ganun po talaga sila. Although they succeed, pag nakita mo talaga, hindi mo makikita yan na nahihirapan yan. Talaga pong porsigido po yan sa buhay. Talagang ganito nga ang gusto mo, ganito nga, ganyan. Pero talaga pong hindi, sa mata ng tao, actually, successful siya. Pero sa puso't isipan niya, hindi. No, I'm not gonna stop here. Na talaga pong kailangan siya, bakbak yan ng ganyan. Ganon. So, ganon po siya. So, kahit sabihin po niya na ang outside forces po talaga niya is walang magawa, ganito nga, ganyan, ganito. Pero, nafe-feel po niya yun.
and there's nothing you can do. So, ang sa akin, anong gagawin mo po, no? So, as I said dito kasi, uno pa lang ito. So, yung lahat ng idea mo, and then, mayroon pong 5 dito na kung saan is about chaos nga po. Para kasing ito, talagang i-break ka po ng 5. Kasi ang 5, guys, ano po, no? Is about change po talaga yan. And then, pagdating po dito sa 24, now, ano na po ang energy mo kung halimbawa pinanganak ka pong 24? Well, ang 24, ang dos, ito kasi nag-improve na siya, meron na siyang 2. Kasi kung dito kasi, puro ka lang kasi gawa, puro ka gawa, puro ka ano, di ka nagpaplano, basta gawin ko to, ganito kasi gusto ko yung ganito, ganyan, ganito, ganyan. Pero, di mo naiisip mo na kung ano po talaga ang gusto mong ma-accomplish. Gusto mo na ma-accomplish, kaya pagdating sa 24 na energy, which is 2-4, which is 2-4. So, ibig sabihin po nito, like, okay, nandito ka na, like, sabihin po natin na dos ka. So, this is a female energy na kung saan pwede mong i-apply. Okay? And then, 4. So, ang 4 is about, ito yung tinatawag po natin na, pundasyon mo, kwadrado, 4. Ang 4 kasi is foundation. Okay? Pundasyon ng buhay mo. So, I forgot to mention na lahat din po ng 4 po actually, gusto po nila talaga, malakas po ang, yung energy, gusto nilang ganito ngayon. Kasi, ang 4 is, related po siya sa, stability po siya. So, itong dos mo, halimbawa, ito kasi wala ka nun. So, how can you improve your life, no? Halimbawa, kung ngaya, ikaw is 6, and then you cannot move. Dahil ito talaga, energy mo to lahat. So, ang gagawin mo dito, kung halimbawa ngaya, ikay 15, ikay 6, so, mag-travel ka po along the way po na kung saan, kailangan mo itong gawin. So, marami kang, sinasabi po natin na, marami ka ditong, pwedeng sabihin po natin na, marami kang failure, marami kang itatry mo talaga, lahat po siya ginagawa mo, tatry mo, tapos bumagsak ka na naman. Ito na yung tinatawag po natin na applyan mo po siya ng tinatawag na combination po ng imagination. So, dapat po imagine mo muna kung anong gusto mo, kung anong plano mo. It's just like, para kang panday, or sabihin po natin na para kang taga-tailor. O, di ba nai-imagine mo, kung halimbawa nga isa kang modista, so, ini-imagine mo yan, kung anong gusto mong mangyari, kung anong ganyan, so, kung anong may sukat ka, may plano ka. And then, after that, lagyan mo siya ng, sabihin po natin na pattern paper. So, i-drawing mo doon mismo kung anong gusto mo, kung anong mangyari. So, nandiyan na po yung 4. By the time po na na-apply mo yung kung anong gusto mo mangyari, buo na yung damit mo. You know what I mean? So, the same thing po, kung halimbawa po ikaw lalaki, no? Di ba, pag nagagawa kayo, say kung ikaw isang panday, so, kung maliban na lamang po, kung ano ka, kung sanay ka na, kung panday ka na. Pero mahirap po yung mekaniko, gawin mong panday. Di po ba? So, sa akin kasi, our life actually is built by trying things, no? Kung hindi po siya nag-succeed, hindi ibig sabihin na talaga pong mag-stop ka na. Kasi, ang lahat po ay napag-aaralan. No? Kahit po sabihin po natin na isa kang mekaniko, tapos gagawa ka po ng bahay, so syempre, malabo yun. Pero kung talaga pong imaginein mo kung anong gusto mo, kung ano nga yung gustong bahay mo na ganito, isipin mo siya, or like sa ngayon, sa modern ngayon, di ba, ipipaste mo na lang. Di po ba? Ganito ang bahay kong gusto, tapos ipipaste mo na lang. Pero at least, mas madali ngayon. Kaya nga ito yung tinatawag natin sa panahon ngayon, Millennia na. So, lahat po siya AI na. So, i-paste mo na lang yun. So, pero sa isip mo, meron kang idea kung ano ang gusto mo. Di po ba? And then, pagkatapos ngayon, pag na, then planuhin mo na kung paano mo siya ma-accomplish. Ito po yung 24. Kaya sabi ko sa inyo, ang 24 po na birthday, although, marami din silang pinagdadaanan. Kasi ito yung mga tao po talaga na kumaga sa akin, ang pinagmulan nila, so parang namana nila yung energy po ng nanay, no, na whether okay po kung triumphant ka, is okay kung 6 ka. Ang 6 wala po siyang kahalo, wala po siyang imagination, wala po siyang something. Pero hindi ibig sabihin ito na wala ka din dito kung halimbawa 6 ka. Kasi ang energy mo is ito lang. Actually, you are like the son of God. Kasi sa pagdating po kasi sa sa Kabbalah, sa system po ng Kabbalah, number 6 po, ito po yung pinakasentro kasi ito
Makita mo yan ha, Kabala. Ito yung tinatawag natin na logo, which is Chokma Bina. And then, ito yung, well, nakalimutan ko na siya. So, pero i-ano ko sa inyo later. Pero itong sumunod dito, 1, 2, 3. Memorize ko lang po yung number. Ito yung 4. Ito yung 5. Tapos, ito yung 6. So, yan actually is like, yung tinatawag po natin na, yung double 6 po dito. Ayan. Ito na po siya. Buo na po yan. No? From here, papunta dito. And then dito, papunta dito. Ito yung number 6. So, ka-align ka po actually sa ama. So, ang ama, like pong parang si Logos, the first monad, sumunod po yung pangalawa, which is actually 6. So, kalinya ka po ng 6, Earth, tapos ngaya si Moon. Kalinya po yan, 4 po yan na linya po na kung saan mababase mo siya sa the tree of life, no? Now, kung kaya po, kumbaga sa akin, walang makakadaan, walang makakapunta sa ama kung hindi po dadaan sa anak. And then, kung ibaliktarin mo, wala din makakapunta sa ama, wala din makakapunta sa anak kung wala po sa ama. So, eto ngayon ang tinatawag ko sa inyo na, kumbaga is nature po, malalim po siya, pero magkaroon po kayo ng idea kung ano po talaga yung puso mo ba, no? Kung ano po talaga yung gusto mo. And then along the way, nandiyan na po yung parang pagod ka, parang nandiyan na po yung tinatawag po natin na nagkaroon ka na po ng schooling, nagkaroon ka na po ng nagkaroon sibling, like yung sinasabi ko yung kanina, no? So, magkakaroon po ikaw ng influensya through outside forces mo. So, pwede siyang magbago, pwede pong hindi, pero definitely ikaw to, no? And, yeah, thank you guys po, no, sa mga tao po na meron po kayong patient po na makinig, and maraming salamat po sa inyo, and magandang gabi po sa ating lahat po.